Vayeshev. Yeshev meaning dwell, to dwell. Vayeshev and he dwell. Og siya mipuyo. Asa siya puyo? Nanong kini may una gyud nga gilitok sa section sa Torah ani nga Vayeshev. So kung tanaw nimo sa Hebrew dito, gilitok siya primero gid siyang letra dito, Vayeshev. Asa di siya ni puyo? So ang mga panahon ni Jacob atong niagi nagisgot man tag Vayishlach. So dito atong gisgutan ang daghan kayong mga hitabo bahin kang Jacob ug sa 12 ka banay, giunsa nila paggawas, giunsa niya paglikay, giunsa niya pagluwas kandina. So daghan kaayo ang mga angayan nga matun-an dito. Dinhi sa panahon nga si Jacob nagpuyo dito sa Haran, gitawag na siya sa Hebrew Karan, Karan. His Karan years were behind him with Laban. So nakapuyo siya Haran pero iyang kauban si Laban. Si Laban mao na ang iyahang amahan, iyahang ugangan. Many miles away on the other side. On the other side, kanang giingon on the other side, kay doon na sila gihimo ni Abimelech nga ilahanan katong nagbuhat sila pile of stone. Nga kung mag-abot gani ang ilang kaliwat atong batuha, kinahanglan ilang mahinumduman nga katong bato, gibuhat ko sa ilang ginikanan, nga nagpasabot nga dili sila pwede magira. Once makita to nila niya, mag-abot sila sa mga kaliwat ni Abimelech, makita nila ang bato, mahinumdum sila nga this is the covenant of our fathers. That the Israel and ang kaliwat ni Abimelech should never go into war. Dili gid pwede magira. They will remain a friend forever. So, moingon silang other side, ang Haran, and the other side is Hebron. Mao na ang Israel karon, mao na Hebron. Okay. So, sa panahon nga si Jacob, naa pa dito sa tiilan ni Laban, dunay mga kanang gitawag og labanan gani, kay sa panahon ni Jacob dito is giswerte si Laban. Ay swerte siya ba, walay dimalas nga niabot. Kay bisan unsay buhaton ni Jacob, ang Hashem maghatag niya og kanang musaksid gyud siya ba sa tanang buhaton ni Jacob. So natakdan si Laban. So ang labanan is sort with Esau, Dina, katong labanan nga nahitabo sa ilang panahon atong niaging parsya is nahitabo tutanan sa Haran. Dito di nagikidnap. Dito nila giluwas. Si Raquel dito namatay, dito ginubong. So dako kaayo ang kaagi nga nahitabo dito sa Haran. O ang atong 100-year-old patriarch now hope. Gusto na siyang kanang magpuyo nga malinawon ba kay sukat siyang pagkatao samot na dito pa siya sa bakan siyang inhan sa Rebecca pa. Naa dito si Jacob, naa dito si Esau, gagira na sila. Hangtod na nagko sila, hangtod nagsibat na siya 22 years. Hangtod ni bulag siya kang Esau, hangtod nagkita na pud sila, nagka-amigo sila kay gipildi niya ang anghel. So wala siya karamdam gyud bisan gamay nga peace. Busa karon gusto na siya kana makabati man lang, makatilaw man lang og gamay nga kalinaw. So a 100-year-old patriarch now hoped that he had experienced enough hardship. Katilaw na siya daghang kalisod and heartbreak ug kanang mga kasakit sa iyang dughan. And look forward and some tranquil years. Lantaw niyang unahan nga unta dito sa Hebron makatilaw na siya hayahay nga kinabuhi. Kanang linaw nga kinabuhi. Diba? So, unsa man po'y naakuno dito sa Hebron nga bisag samok ang iyang kinabuhi dito sa Haran, pero ikuan man siya dito, gi-bless man siya dito. Unsa may naa sa Hebron nga kung tan-aw nato siyang kaagi ang Hebron dili man maayo puy-an kay ang iyang mga mananap dito dili man makakaog tarong. Kay mountainous man na siya, kargadog bato, naisagbot pero gamay ra. So, sa laktong istorya, not good for business ang Hebron. Pero ngano, naman siya dito. Tungod kay, dito magud ni succeed si Isaac, dito ni succeed si Abraham. Kay sa Hebron, daghan ang ituo kang
Abraham. Daghan ang nituo kang isa. Og didto sa Hebron, daghan ang mutuo kang isa. Kabantay mo sa diha nga si Abraham naa sa Beersheba, sa Hebron na siya nang tabo. Nga si Abraham nagtukod og Ishel, lodging house, tunga sa disyerto. Sa tuyo nga kung naay mo agi, iyang agdon nga hapit sa mo, pahuway mo, unya kaon mo, inom mo. Walay bayad, pritanan. Pasalamati lang ang makagagahom. Oh. So, kumaingon nga pila may amo. Kumaingon po si Abraham, mahal. Kay disyerto man di makakitag tubig dire kada baso $200. Oh, grabe ka mahal. O gusto ka walay bayad, pasalamati ang magagahom. So, yun na ang iyahang paagi sa pag-imbita sa mga sudaghan ang nibilib siya, daghan siya nakabig ng mga tao. O gusto pod ni Jacob nga didto pod siya makakabig pa mas daghan nga mga kaubanan. Mao nang ganahan siya dito sa Hebron. Pero dili ingon ana kasayon ang kinabuhi ni Jacob. Kay imbis naan na siya dito sa Hebron, ang problema, nagka-problema mapud siya sa iyang mga anak. So, Jacob dwelt in the land of his father's sojourning, dito sa Hebron, in the land of Canaan. So, ang Rashi, wadi na ni nato makita ang interpretation sa Biblia. Sa mga sages, ang Biblia, panitra na sa angayan nato mahibalaan. Kung sa exam pa na, sa eskwelahan pa na, ang Biblia is outline lang na siya sa dapat natong mahibalaan. Outline gani, mga title ra. Ato padili jud ta makakita og unsay tinuod kung magbase lang ta og Biblia. Ngano man title ra ang atong makita. Ang iyahang unod yun wala sa Tanakh, kundili naa sa gitawag og oral law. Ug ang oral law nasulat pud na siya didto sa Talmud, Midrash, Gemara, Mishnah, Rashi, Zohar ug uban pa nga mga libro sa Bible. Jacob desired to settle in tranquility. Gusto mo puyo ang linawon ba? Gusto kitag linaw. Gusto ba ka brad nga magpuyo nga imong asawa magsigig? Yaw-yaw. Ingon ang proverbio, mas maayo pa kuno mupuyo ka sa ibabaw sa atop sa imong balay kaysa magpuyo ka kauban ang imong asawa nga magsigilag. Yaw-yaw. Yaw-yaw. So dili ta malipay. Kana nga handom nato pareha na sa handom ni Jacob. Kay si Jacob nagpuyo sa tibok niyang kinabuhi with hardship. Lisod. So, Jacob desired to settle in tranquility. Gusto siya ng katahimikan. But there, pounds, gipowder, gidugmok. Upon him the agony of Joseph. Dito siya gidugmok, imbis gusto siya kalinaw, nadugmok naman hinuon siya tungod sa iyang anak na si Joseph. Hashim says, it is enough for the righteous what is prepared for them in the world to come. Giingnan niya si Jacob. Gusto kag kalinaw? Itagaan ta kag kalinaw. Naa na kay bahindaan dito sa ulam haba. Karon mangayo na pug kag kalinaw din Sa ato pa ang makagagahom sa dihang ma-righteous dihay ang usa ka tawo. Dili gyud mahitabo nga ang imong kinabuhi. Ano man, righteous ka, naa kay bahin sa ulam haba. Ug ang imong kinabuhi sa ulam haba is tibuok ug walay katapusan nga kalinaw. Karon, kalinaw na ka dito, kalinaw lang gihapon ka dire. Mo na ingon ni Rashi. So, kay naa magaybahin dito, then dinhi dili ka makabaton og kalinaw. Mao na nga kita naghandom tag ulam haba, expected yun na siya nga dili gyud ta makatilaw. Time to time naa gina siya problema. Depende na lang na siya sa nagdala. So, sama kang Jacob nga daghan og problema pero sa gihapon si Jacob wala ginaubiya sa mga gahom. Focus lang siya sa positive side. Sagdi lang na negative kay kana negative na agyud na part yun na sa tong living. Part yun na sa gitawag nato wala tay peace. Kay kung wala na tay problema, so may tabo sa to Sugot ka, peace ka diri pero wala kay bahin sa ulam haba. Hindi pwede. Itagaan naman tagbahin sa ulam haba. So ang tanang righteous dito dunay kalinaw nga gitagana sa ulam haba. Karon mangita pagkalinaw diri. So expected yun kung mangita kag ulam haba, then dinhi wala gyud kay kalinaw. Kay unfair kayo da kay kalinaw diri na lang gyapon kay kalinaw dito. Unfair kay na. So kung gusto kag kalinaw diri, then wala kay bahin sa ulam haba. Ngano man,
tungod kay gidawat nimo daan ang imong madre. Nagitagana 1,000 dito. Nya, lisod kaayo. Kadire, wala ko'y bugas. Katong 1,000 ako dito, imo na lang to, peso na lang ako para makapalit lang ko kay shooter. Sugot ka ana? Dili siguro ta. 1,000 gud to. Unya dinhi piso lang. Bahalag mag-piso ta dire, mag-antos ta dire. Basta sigurado ang ato ang 1,000 dito. Dili pwede nga 1,000 ka dire, 1,000 po ka dito. Mao na gipasabot ni Rashi. So these are the generation of Jacob. So gisulti na kinsa ang generation of Jacob. When Joseph, unay question ba? Ikaw these are the generation of Jacob. So naghisgot na karon og kanang gitawag og genealogy. Oh, mga kaliwat. Pero ngano ang tura sa dihang naghisgot pag mga kaliwat, nganong giuna man niya paglitok si Joseph? When Joseph was 17 years old. Nga pwede man unta siya maingon nga these are the generation of Jacob, Reuben, etc., etc., etc. Pero nganong sa tura ang iyang unang gisgutan si Joseph man. Naingon ang tura, these are the generation of Jacob when Joseph. Pero ang Rashi naingon nga ngano Joseph man. O diingon di ay nga these are the generation of Jacob, Reuben, etc., etc., etc. Sunod-sunod. Pero nga nung ang kaagi man ni Joseph ang gisgutan. Was 17 years old of being a shepherd. Ingon nga siya mo itigtugway sa ilahang mga mananap. Sa diha nga siya bata pa with the sons of Bilha, yang kauban ang anak ni Bilha, yang igsuon sa lain nga inahan with the sons of Silpa, sa ilaing inahan lang gihapon, his father's wives. Kay upat mga asawa ni Jacob. Una, Leah, Raquel, iyam tato pangasawon si Raquel man tato. O niya kay gisud-lisod man siya ni Laban. O kay giswerte man si Laban, imbis ihatag niya si Raquel, o niya umalain. Iyo naghatag si Leah. Serve na po siya another 7 days, 7 years. 7 years. O. So, sa diha nga wala po siya ng anak, ihatag po ni Raquel ang iyang katabang nga si Bilha. Naibog mo po si Leah. Nanganak si Leah. Nanganak si Bilha. Oh, nanganak si Leah. Naibog po doon si Raquel. Ihatag po niya ang katabang po nga si Silpaso. Nakaanak po na ang tulo. Usa siya nakaanak. Muna nahitabo sa ilaha. So muna ningon din ang tura with the sons of Bilha, with the sons of Silpa, his father's wives. And Joseph brought evil tales. Nagdala daw kanang mga dautan istorya about them to their father. So nag-report si Joseph og mga dili mao nga istorya dito sa amahan. Okay, ato na siyang isa-isahon. Kay kung basahon lang nato na diretso, mahimo mahulog nga dautan si Joseph. Ano man? Nagbuhat man siya istorya nga dili mao. Pero kung dili nato siya usapon sumala sa tudlo sa mga Hudiyo, ang resulta ani mahimong dautan si Joseph. Okay, unsa man na siya? So, nganong Joseph man? Isahon man nato siya. Nganong Joseph man, nganong dili man Reuben? Should not have the verse said, these are the generation of Reuben, etc., etc., etc. Pero nganong Joseph man? Nganong gitagaan man gyud sa tura og pabor si Joseph? Sama nga si Joseph gitagaan og pabor ni Jacob. Tungod kay tanan kuno daay nahitabo kang Jacob is nahitabo na siya kang Joseph. Pareha sila kaagi ba identical. Unsa man tay nahitabo kang Jacob? Jacob was born circumcised. So si Jacob na tawo nga tuli daan. Pareha din siya ni Noah. Wala mo aging tuli. So natawo siya nga tuli daan. O si Joseph po daw, pagkatao daw niya, tuloy po daw daan. So pareha sila. Jacob mother's Rebecca was infertile. Nagsugod nga dili makaanak. So sa diha po nga si Jacob, ang iyang inahan, di ba wala man dayon mga anak? So si Joseph po daw ang iyang inahan, wala po daw dayon ang anak. Motong nahimo siya kamanghuran. Kay nakauna og anak dito sa laing babae. Usa siya kay ang iyang inahan dugay kaayo nakaanak. So pareha sila kaagi ni Jacob ug si
Joseph. As Jacob mother had difficulty in childbirth. Si Jacob po daw, sa pagpanganak niya kang Esau o kang Jacob, naglisod. Si Jacob po, ang iyang asawa, naglisod. Si Jacob daw, sa dihang nanganak sa iyang inahan, ang anak, kambal. Kinsa may anak ni Jacob sa kang ni Isaac, kang Rebecca nga kambal. Si Jacob ug si Esau. Karon sa si Jacob na ang anak po niya sa kang Raquel, kambal pod. Wala ta kabaluan ano? Wala. Nga nakaanak dai si Jacob og kambal. Si Joseph og kambal. Kinsa man ang anak nga kambal? Si Perez ug si Tel. Si Perez mao na sinugdanan diha gikuha ang kaagi hangtod paingon kang David. Jacob brother so to kill him. Gusto siyang patyon. Di ba si Esau? Gugukod siya kay gusto siyang patyon. Gigukod siya for 22 years. Kay gusto siyang patyon tungod sa pag-ilog, sa pagkawat daw kunuhay ni Jacob sa iyang pagkamagwangan. Kani po si kuan Esau kay gutomon lang, ikambyo na tanan, makakaon lang. Nya karon masuko man di ay kay giilugan siya. Na iya man gitong gibaligya. So, si Joseph mausab. Joseph brother seek to kill him, di ba? Unsa may sulti ni Simeon og ni Levi? Ato ni hulog sa bangag. Ato ni patyon. Unsa may sulti ni Reuben kamagwangan? Ayaw. Hulog lang nato na sa bangag. Unya kuha tag mananap. Unya butangan nato kanang goat. Unya butangan na sa dugo para inighikap didto na gyud. Maprove nato nga patay. May gani si Judah kay nakamao. Sugutan nato nagbalik unya. So, Jacob was exiled from Holy Land, also as Joseph exiled in the Holy Land. So, ang tibuok kinabuhi ni Joseph is parihas sa kaagi ni Jacob. Maunang palangga niya. Tungod kay nakita niya ang iyang sarili kang Joseph. Jacob was able to educate the 12 sons. Nakaya na ni Jacob isa pa eskwelahon ang iyang 12 ka anak dito sa school, sa eskwelahan ni Shem ug Noah. The yeshiva of Shem and Noah. Kipa-eskwela niya ang 12, pero nakita niya nga ang pinaka-bright si Joseph. Ngano man, tungod sa si Joseph, gikan siya sa eskwelahan, daghan kaayo siya giistorya siyang papa nga mga sekreto bahin sa Torah. Siyempre, ang imong anak nga murag kuan mo pabor man jud ka. Pabor man jud ka. Niingon ang Genesis raba, ang batasan daw ni Joseph is bata-bataon. 17 years old pagud siya. Kinsa may mature na 17 years old? Ato 17 years old karon tanawa. Ato 17 years old karon patilaw ng babae. Tama? Sagaran siguro 50% pakatilaw na. Pero si Joseph sa ilahang panahon, he behaved childishly. Maulan daw niya ang batasan, no? Muana daw siya sa iyang buhok. Pagwapo daw siya. Niya, muana din niya. Mo daw ni style. Niya, magpanilap. Naon daw niya ang mata. Ano yung batasan? Para daw mo, kung tanawon daw siya, gwapo daw siya tanawon. Asa na ito mabasa sa Torah? Asa na ito mabasa sa Tanakh? Wala na siya. O makita na nato sa oral nga gisulat sa mga Hudiyo dito sa nagkalain ng mga libro. Nakita nato na siya sa Genesis Rabbah 84:7. Nga, he behaved childishly, fixing his hair and touching up his mouth and eyes, that he would appear handsome. Aron gwapo siya tanawon. Kita kaya na to na? Wala. Ako ba naaman ana?
Nay mo anak. Ana dayon. Bas unog tuyo ang kamot para ingon ana daw si Joseph. Joseph. Pangit no, pangit nga habit. Pero ana daw si Joseph. Ningon pud ang Tankuma by Yosef. Ay nabud nga libro to, nakailaan ni no. Pero gikot na to ni sa ilahang mga sinulat. Ningon ang Tankuma by Yosef 7 kay ningon man dito sa tura nga ang kauban ni Joseph samtang nagalakaw siya permente is ang mga anak ni Silpa nga iyang igsuon sa amahan. Anak ni Bilha nga igsuon niya sa amahan. So, niingon ang tura, niingon ang Tankuma with the sons of Bilha. Ang buot pasabot daw ni, that is to say that he was frequently with the sons of Bilha and Silpa because his brothers would demean them while he acted friendly towards them. So si Joseph kuno friendly sa iyang ubang mga igsuon. Igsuon niya sa gawas, igsuon niya sa iyang amahan, friendly. Pero ang iya daw mga ubang igsuon kang Leah nga si Reuben ug si Judah ug uban pa is masuko sa iyang mga igsuon nga naa sa gawas. Dili niya ginatagan ba gina istoryahan niya daot. Mao daw to nga ginasumbong ni Joseph sa iyang papa. Mao ningon ang tura nga nagasumbong daw si Kuan, nagasumbong daw dito siyang papa. Mao daw ito kay pangit po daw tinagdan ang iyang mga igsuon toward sa mga anak ni Bilha ug ni Silpa. In which ang mga anak ni Bilha ug ni Silpa friendly kayo, mao gani nakigamigo si Joseph. Pero ang iyang ubang igsuon dili man. Gamay man kaayo ang ilang lantaw sa mga igsuon nila sa amahan. Katabang ragod din taon, slaves, maidra. So mga slaves ra nila, napaanak na nila. So gamay ang ilang lantaw, pero si Joseph dili. Ang iyang tan-aw siyang mga igsuon dito sa slave is equal ra iyang mga amigo. Motong ginakasab-an siya nganong makig-amigo man kaana nga mga anak man as katabang. O kita tinuod ba na sa tuwa pong bahin? Mopon. Be ana. Moray. Ako na amang ko yung mga igsuon sa laing ginikanan. Pero lahi man ang tagad gyud nako sa akong igsuon nga porsuso kaysa igsuon gyud nako nga naa sa gawas. Pero ni ginailagya po nako pero naa gyud ka ng feeling nga mas pabor gyud nimo ang Igsuon. sa ato pa ang atong batasan liwat sa batasan sa mga igsuon ni Joseph. Apa sa to? Nga ang atong batasan di ay pareha sa batasan sa mga igsuon ni Joseph. Madaog-daogon si tao. Dagana na nato no sa paghisgot po nato sa Parshat Kurah. Ang resulta nato mura pud itag si Kurah. Kay si Kurah nirebildi na ang siya rason. Okay, ikatulog siya. Anak sa ikatulog. Sa presidente pa, siya ang kanang gitawag og anak sa congressman. Siya ang pinaka-speaker sa congressman. Siya si Nograles kung sa ato pang panahon. Unya karon paghatag sa positioning dito siya nikuha sa ikaupat. Kasi dili masuko nga gilabihan man siya. Kung kita sa ato daw to, sa may tubag na to, masuko po. So ang ato batasan parehas batasan ni Kurah. Mao po ni siya. Ang batasan nato kung atong ibase sa kaliwat sa Israel, ang atong batasan parehas sa batasan sa mga igsuon. Mga magulang. Madaog-daogon. Mao gina siya riyan. Tanaw ng tagtao. Si Joseph dili man. Tanaw niya ang igsuon niya, wala niya gimatter kung igsuon ba na niya sa amahan o igsuon sa ina o igsuon ba niya sa tinuod. Wala na niya gimatter, ang iyang gimatter. Yun na, igsuon ako na. Muna magkasinabot mi, magdula mi, magkuyog mi. Pero ang mga igsuon, ayaw! Igsuon na sa katabang. Anak na sa katabang, ayaw pagtagad-tagad anak. Kita mo yung mga original, kita mo yung mga royal blood. So, frequent siya. So, pag ingon sa Tura, nga evil tales, nagahatag siya dautan og istorya, nagahatag siya istorya sa iyang amahan. Any evil he saw in his brothers, the sons of Leah, he would tell to his father. Ano man, ginadaog-daog man sa mga anak ni Leah, ang mga anak ni Silpa, o ang anak ni Bilha. Motong ginasumbong sila ni Music.
Nya pakasado nato si kuan, pakasado nato si Joseph nga nahimo siya chismoso. Nga tama man sab siya. Bisan pag anak ras katabang kay igsuon nimo na, bisan pag dili nimo na igsuon, dili ka dapat maghatag og kuan, maghatag og Na mahiyop. kuan sa imong isigkataw, separation sa imong isigkataw. Pero sila naghatag sila og separation. Mao na ginasumbong sila ni Joseph. So, unsa may ubang mga ginasumbong ni Joseph, siyang papa. Ginasumbong nga mao'y nakapahimo sa iyahang murag dautan. Gisumbong manggod pud niya ang iyang mga igsuon, nga ang iyang igsuon is nagkaon sa mananap samtang ang mananap buhi pa. Sa ato pa sa ilang panahon mismo ni Yaakov ug sa iyang mga anak, ang iyang mga anak ug ang Israel is nagtuman sa do not eat the limb of the living animal while the animal is alive. Then mautoy gisumbong ni Joseph dito sa iyang papa nga Muna gibuhat. mao na gibuhat siyang mga igsuon, in which mali gyud to siya. Og tungod ato si Joseph na punish, isgutan nato unya ang iyang punishment. Unsa pay lain nga sumbong ni Joseph? That they deemed the sons of handmaid. Ang ikaduhang sumbong niya is katong mga anak ni Silpa ug ni Bilha. Ito naman ang gisgutan kanina nga wala nila tagdag maayo, ilang daog-daogon. Mao na ikaduhang sumbong. Ang ikatulo, ila pong gisumbong po ni Joseph siyang papa that they were suspected of illicit sexual relationship. Sa ato pa, gisumbong niya nga kining akong mga igsuon pa, sige ranig panguyab. Sige ranig panghilabot og babae. Kaysa may igsuon dili, masuko. Gisumbong. Gisumbong. So, ingon ana ang batasan sa mga igsuon ni Joseph. Okay. Tungod aning iyang tulo ka sumbong, for this, 3 tells he was punished. Gisilutan si Joseph. Okay. Unsa may silot ni Joseph? So, for the report that his brothers ate limbs of the living animal, sa pagsumbong niya nga si ang iyang mga igsuon sa anak ni Leah, gisumbong niya nga nagkaon sa mananap, samtang ang mananap buhi pa. Unsa may silot niya? When they sold him and did not eat alive. Unsa may buot pasabot mo niyang silot? Sa dihang gibaligya kuno siya sa iyang mga igsoon, giingnan siya sa iyang mga igsoon dito siyang papa, gisumbong nga gikaon siya sa mananap. Nakuha ninyo kung buot pasabot? Nisumbong siya sa iyang mga igsoon dito siyang papa, si Joseph nga kana akong mga igsoon pa nagkaunag mananap samtang buhi pa. So nibalos ron ang kinayahan. Kiningon ang tura, mida kinigid mida. Measure for measure. Kung unsay mo buhaton sa imong isigkataw, mo na buhaton sa imuha. So nahitabo karon sa iya, sa dihang gihulog siya dito sa pit, ang sumbong sa iyang papa sa iyang mga igsoon, ang akong igsoon pa nga si Joseph gikaon sa mananap. Muna gisumbong. Ang iyang sumbong siyang papa, bahin siyang mga igsoon, ang iyang mga igsoon nagkaubuhi nga mananap. Ang iyang mga igsoon pag nagsumbong po kang Jacob nga si Joseph gikaon pod og mananap. Nakabalus ron ang iyang mga igsoon. Nga naman, mida kinigid mida. Kung sa Christian pa na, ngipon sa ngipon. Okay? So ang ikaduha nga report unsay silot? For the report that he told about them, that they called their brothers slaves. Katong ingon niya ba nga tagad magkaana niya nga mga igsuon man na nato sa katabang. So unsa may silot ni Joseph tungod sa pagsulti nila ni Reuben o ni Judah ato? Unsa may silot nga nadawat ni Joseph? Ang silot ni Joseph, he was sold and became a slave. So sa pagsumbong niya nga
ang iyang mga igsoon gidawdaog ang iyang mga igsoon sa katabang sa mga slave, ang silot pud niya is gihimo pud siyang Slave. o ang ikatulo nga istorya niya nga gisumbong. And according to the illicit sexual relationship, iyang sumbong ang iyang mga igsoon nakigilawas sa laing babae, his master wife, ang iyang silot, is gipintal pud siya sa asawa ni Putipar. Gipatilaw siya sa mga natilawan sa iyang asawa. Kaya wala man to kuan sila nga wala sila gipintal man to sila. Mao gani sa panahon ni Pinkas, hinumdum mo sa Parshat Pinkas, nga sa wala na'y mahimo sila Balaam, propeta Balaam, Wala na sila ng di man nato pwede tuluhon ng mga tawhana kay gipanalanginan man na. So ang atong maayong buhaton is unsa man? babae. Ato silang pan-anog babae kay nakabalo ko nga sa diha nga makasala sila laing babae ang makagagaw masuko nila. Mo to gipadalhan sila og mga gwapa kaayo nga mga Midianites. Kaliwat ni Ruth. Mga Midianhon nga gwapa. Mao to nga si Zimri nagdala og babae dito sa ilang payag. Mao to nga ang kamatay sulod sa Israel ni gawas tingala si Mose og si Aaron nga grabe na ang kamatay. Kalit ra magkatumba ang mga tao. Nya sige katumba. Dito nakita nila nga si Zimri day nagdala day kaliwat sa Midianites nga babae kay mao gigamit nila Balaam aron masuko ang makagagahom sa Israel. Kay dili man nila matunglo kay gipanlanginan man. Imbis mutunglo siya muhatag na mahinog panalangin. So ilang gipanag babae karon kay ni kagat man. So kisa may nakaluwas ato nga Ikaw. si Pinkas. Ikaw. Kay bisan si Mose ug si Aaron wala kalihok samtang ang kamatay nakabot. Nagkaduol sa ilaha. So sa may gibuhat ni Pinkas, Nicole. giambaka niya diretso gituhog niya si Zimri kauban siyang babae. Although warrior kayo nga pagkapatay, sino nga tuhugon? Giusalag buslak. Matong ubang yung mga igsoon, grabe po ni si Zimri ay, grabe po ni si Pinkas. Asa man ni siya niliwat nga hinos man kaayo mo patay. Tungod kasi Pinkas buday, kaliwat buday ni Jethro nga ang trabaho, sige patay man na. Masgutan na to na dito sa Parshat Pinkas na po, na kahit ako palalong dito kay maabot rataan ang parte. So naisgutan lang nato dito nga ang nahitabo sa pagsumbong niya sa sexual relationship is si Joseph gipatilaw sa natilawan sa iyang mga igsoon. Gitintal pud karon si Joseph Asawan. sa asawa ni Potiphar. Ang problema, nagpatintal ba pud kaha si Joseph. Joseph? So mahibala nato na sa musunod nga mga istorya. Mahibala nato na unya. Okay. So dinhi nakita nato Israel love Joseph more than anybody, more than the 11 sons. Labaw gid ang pagmahal. Kita gid nato, nakita nato ang rason nga no. Tungod kay si Joseph parihag kaagi ni Jacob. Si Joseph lahi gyud ngano man. Dungan sila tuon pero mas daghag nakatunan sa Torah. Ngano man? Tungod kay si Joseph dunay lahi nga Shekina, lahi siya mga igsoon. Dali siya kasabot, dali siya kasakop og mga sekreto nga ginatug-an pud niya sa iyang papa. Palangga niya kaayo si Joseph. Bright na, dali pa kasabot, gitug-anan pa sa Shekina, sa sekreto sa Torah. So, ningon ang Midrash Tanhuma, ang gugmat ni Yaakov ngadto kang Joseph is parihat sa kamatayon. Di ba kabantay mo kanang kaslunta mo ingon ang pare nga for better or for worse till death to us part. Ingon ana na equivalent sa love ni ani Jacob kang Joseph. Bisan pag ang kamatayon dili mo undang ang paggugma niya kang Você chegou de Roma.